Nakita ko si Elena at ang kanyang buong pamilya na sumasayaw sa tuwa habang nilalantakan ang sariwang binti ng isang biktima. Nagsimula ang kwento sa pagbabahagi ni Mateo na taga Zamboanga noong siya ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Madalas silang magkapatid na maupo sa lumang balkonahe ng kanilang lolo Isko upang makinig sa mga kwento ng kababalaghan. Ngayong nasa 41 taong gulang na si Mateo, napansin niya ang mga kwentong kababalagan o nakakatakot sa social media. Nagpasya siyang ipadala ang isang lihim na matagal nang iniingatan ng kanilang pamilya. Ito ay isang totoong karanasan na naganap noong dekada 70 sa liblib ng kabundukan ng Samar. At isa sa lesay ito ayon sa pananaw ng kanyang lolo na si Gabriel. Ako si Gabriel, 24 na taong gulang noon at isang bihasang panday. Bagong lipat ako sa lalawigan ng Samar dahil doon lumaki ang aking napangasawa na si Elena na kasalukuyang 21 taong gulang. Si Elena ay may angking ganda, morena, may matangos na ilong at may mga matang tila nangungusap tuwing tumitingin. Siya ang pinakabunso sa kanilang magkakapatid. Ang kanilang kuya na si Julian ay matipuno at matangkad. Ngunit may malalalim na mga mata na tila ba hindi kailanman nadalaw ng antok. Nakilala ko si Elena sa lungsod ng Cebu habang siya ay nagtatrabaho bilang kahira sa isang malaking pamilihan. Nang malaman ng kanyang mga magulang na nagdadalang tao siya, pinilit nila kaming bumalik sa Samar. Gayunpaman, nagmatigas si Elena. Pumayag lamang siyang umuwi kung magtatayo kami ng sariling bahay na malayo sa kanyang pamilya. Isang buong baryo ang naging pagitan ng aming tahanan sa aking mga biyenan. Ang aming tirahan ay matatagpuan sa isang liblib na dako na pinaliligiran ng malalawak na taniman ng mais, kawayanan at makapal na gubat sa likuran. Dahil sa aking trabaho bilang panday, madalas kong maiwan si Elena sa bahay tuwing umaga. Ngunit sinisiguro kong nakauwi na ako bago pa man magdapit hapon. Todo ipon ako noon para sa kanyang nalalapit na panganganak. Ang tanging malapit naming kapitbahay ay si Mang Carlo, isang matandang mangingisda at naglalako ng tubang nipa na may 20 minuto ang layo mula sa amin. Isang umaga, dumaan si Mang Carlo upang maghatid ng tuba at nag-iwan ng babala. "Gabriel, mag-ingat kayo rito. May natagpuang bangkay sa kabilang sapa. Gutay-gutay ang dibdib at tila nilamon ang mga lamang loob. Malapit na ring manganak ang asawa mo. Kaya ugaliin mong magpausok ng tuyong dahon at dayami sa paligid tuwing sasapit ang hapon." Nanganak si Elena ng isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan naming Samuel. Noong sumapit ang ikalawa hanggang ikatlong buwan ng bata, napansin kong madalas tanghaliin nagising si Elena. Mukha siyang pagod, matamlay at laging puyat. Ang hindi ko alam, tuwing gabi bago siya umalis ay nag-uusal siya ng isang mahiwagang bulong na nagdudulot ng matinding antok sa akin at sa aming anak upang hindi kami magising. Isang tanghali, biglang bumisita ang aking mga binan na sina Aling Belen at Mang Pakondo.
kasama ang mga kapatid ni Lina na sina Julian at Lucas. Bitbit ang maraming alak at sariwang karne. Inutusan ako ni Elena na pumunta sa kabayanan upang bumili ng mga kakanin at merienda. Dahil sa layo ng bayan, natagalan ako sa pagbalik. Sa mga sumunod na panahon, ipinagtapat sa akin ni Elena ang totoong nangyari habang wala ako. Nag-away sila ng kanyang pamilya dahil sa dalang karne. Ayon kay Elena, nagagalit siya dahil masyado pang maaga para sa ritual at nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili bilang isang hating katawan o aswang. Lalo pat natatakot siyang baka ang dugo ng kanilang sumpa ay manalaytay din sa aming anak na si Samuel. Pinagalitan sila ng kanilang amang si Mang Pakundo at sinabing darating ang araw na sapilitan akong magiging kaisa ng kanilang angkan. Nang magsimula ang inuman, napansin kong tuwing kukuha ako ng karning pulutan ay laging inuunahan ako ni Elena upang ubusin ito, upang hindi ako makahalata. Pinakiusapan niya si Lucas na magkatay na lamang ng isa sa aming mga pato. Subalit nang tikman ko ang nilutong pato, wala itong kahit anong lasa o pampalasa dahil ang mga katulad nila ay may matinding pagkasuklam sa asin. Ilang araw matapos ang pagtitipon, palihim akong kinausap ni Mang Cardo sa tabing dagat. Gabriel, ang pamilya ng asawa mo ay hindi ordinaryong tao. Sila ay nagmula sa sinaunang lahi ng mga lumilipad na anino sa gabi, kung saan ang kalahating katawan ay naiwan, habang ang itaas na bahagi ay naghahanap ng mabibiktima. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na buntot pari, isang uri ng tuyong halamang dagat at kristal na nagsisilbing panangga sa anumang kulam o pampatulog. Bagamat naguguluhan, tinanggap ko ito. Kinagabihan, nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw at napansin kong walang laman ang tabi ng aking higaan. Nang bumalik si Elena, napansin kong bagong ligo siya at malamig ang kanyang balat. Dahil dito, binalot ako ng matinding selos. Akala ko ay may iba siyang lalaking kinakatagpo sa gabi. Nang sumunod na gabi, nagkunwari akong tulog habang hawak ang kristal na panangga. Narinig ko ang bulong ni Elena. Ngunit dahil sa anting-anting ay hindi ako tinamaan ng antok. Nang lumabas siya ng bahay, binalot ko ng makapal na tila si Samuel. Binitbit ko siya at mabilis kong ibinilin sa pamilya ni Mang Cardo bago ko sinundan ang mga yapak ng aking asawa patungo sa masukal na kawayanan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita ko si Elena na naghubad ng kanyang pangitaas na kasuotan at nagpahid ng isang maitim na langis sa kanyang baywang. Bigla siyang umungol sa matinding kirot. Sa aking tindi ng gulat, nakita kong unti-unting tumubo sa kanyang likod ang malalaking pakpak na tila sa isang higanting kuwago. Tumalas ang kanyang mga kuko, humaba ang kanyang mga pangil, at sa isang iglap ay humihiwalay ang kanyang itaas na katawan mula sa baywang sabay lipad patungo sa kaitasan. Lakad takbo kong sinundan ang direksyon ng kanyang lipad hanggang sa makarating ako sa bakuran ng aking mga biyenan.
Sumilip ako sa siwang ng dingding ng kawayan at doon ay halos bumaliktad ang aking sikmura. Nakita ko si Elena at ang kanyang buong pamilya na sumasayaw sa tuwa habang nilalantakan ang sariwang binti ng isang biktima. Narinig kong sinabi ng kanyang amang si Mang Pacondo, dapat nang maisalin kay Gabriel ang sumpa upang tuluyan na silang manirahan sa ating piling. Umiyak ako sa matinding takot, suklam at pagsisisi habang dahan-dahang umaatras patalikod. Mabilis akong bumalik sa aming bahay at binalot ng makapal na pinong asin ang natitirang ibabang bahagi ng katawan ni Elena. Nang sumapit ang madaling araw, bumalik ang lumilipad ng katawan ni Elena. Galit na galit ko siyang sinigawan at binalak na buhusan ng suka ang kanyang laman loob upang tuluyan siyang mamatay. Nagmakaawa si Elena habang lumuluha ng sinabi niyang kaya lamang siya naglihim ay upang ilayo ako sa kanyang pamilya at hindi niya ako hinayaang makatikim ng kanilang karning dala dahil ayaw niyang akong mahawaan. Dahil sa matinding pagmamahal ko sa kanya, nanaig ang aking habag. Hinugasan ko ng malinis na tubig mula sa banga ang asin sa kanyang katawan hanggang sa muli siyang nagsalubong at bumalik sa pagiging tao. Upang tuluyang maputol ang sumpa ng kanilang angkan, sinunod ko ang kanyang mga tagubilin para sa isang sinaunang ritual ng pagpawi. Naghukay ako ng isang malalim na libingan na lampas tao ang lalim sa gitna ng gubat. Nagkatay ako ng 7 puting tupa na may mga kuko na kulay pilak. At ang kanilang mga katawan ay inilatag ko sa isang tulay na kawayan sa ibabaw ng hukay. Habang ang dugo ay ibinuho sa ilalim habang nag-uusal ng lihim na orasyon si Elena. Sa pamamagitan ng ritual, isa-isang tinawag ni Elena ang mga espiritong hayop na nagbabantay at nagbibigay lakas sa kanyang buong angkan. Higanting sawa, alaga ng kanyang amang si Mang Pacondo. Tinaga ko gamit ang matalim na itak at inihagi sa hukay. Mabangis na lubo. Alaga ng kanyang inang si Aling Belen. Pinugutan ko ng ulo gamit ang palakol. Itim na toro na may nagbabagang sungay. Alaga ng kanyang kuyang si Julian. Sinaksak ko sa puso at pinaslang. Malaking agila. Alaga ng kanyang kapatid na si Lucas. Binalian ko ng mga pakpak at pinugutan ng ulo. May hiwagang puti na lawin. Alaga mismo ni Elena. Ito ang nagbibigay ng kakayahang lumipad. Hindi ko ito pinatay upang hindi mamatay ang katawan ni Elena. Sa halip ay tinaboy namin ito upang maging isang ordinaryong ibon sa kalawakan. Matapos ang ritual, mabilis naming tinabunan ng lupa ang malalim na hukay. Nag-impake ng aming mga kakaunting kagamitan at kinuha si Samuel kay Mang Cardo at tuluyang tumakas palayo ng samar bago pa sumikat ang araw. Kinaumagahan, dumating ang naghihingalong Aling Belen sa aming iniwang bakuran upang tawagin si Elena. Dahil ang kanyang amang si Mang Pacondo ay biglang inatake sa puso matapos mamatay ang kanilang espiritong sawa. Nang walang sumasagot, bumalik siya sa kanilang bahay, ngunit bago pa man makapasok ay nalagutan na ng hininga
ang kanyang asawa. Kasunod ng kanyang sariling pagpanaw. Sa matinding galit ni na Julian at Lucas, sinira nila ang pinto ng aming lumang bahay at sumigaw ng nahanapin kami kahit saang sulok ng mundo upang pagpistahan ang aming mga laman. Gayunpaman, dahil nawasak na ang lahat ng kanilang mga espiritu o hayop na bantay sa hukay, pagka-uwi nila sa kanilang tahanan ay sabay na nanghina, naghingalo, at tuluyang nalagutan ng hininga ang buong angkan ni Elena. Makalipas ang ilang taon, lumipat na rin si Mang Cardo at ang kanyang pamilya sa aming bagong tirahan sa Zamboanga. Dahil gabi-gabi ay nakaranas sila ng mga nakakatakot na huni sa Samar mula nang kami ay umalis. Ipinaliwanag niya sa amin na kung hindi kami umalis noon, tiyak na babalikan kami ng buhay ng mga espiritu upang kami naman ang kitliin. Sa huli, namuhay kami ng tahimik at payapa. Nagkaroon ng malaking pamilya at ang aming mga anak ay lumaking normal. Habang baon ang lihim na ang kanilang ina ay minsan na naging bahagi ng mga nilalang sa gabi.